Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Sasagutin ko lang yung nagtatanong patungkol sa wiring function ng CDI ng TC175. So tama-tama mga bro, meron tayong ginagawa ngayon. So bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Tama-tama mga bro, meron tayong ginagawa ngayon kaya makakapag-share ako sa inyo ng tutorial dito sa TC. So sa totoo lang mga bro, ang CDI nito ay maraming kaparehas, mga 150, yung mga CG200, yan kagaya niya mga SS6200. Ang CDI niyan halos parehas lang din ito. Meron kasi nagtanong na 175 yung kanyang unit, gusto niya 175 din yung sample, kaya ayan gagawa tayo ng tutorial dito mga bro. So ito po yung dito po nakalagay yung CDI ng TC175. Yan, ito yung CDI, nandito yung ignition coil, nandito rin yung regulator rectifier. Ayan o. Tapos, yun lang, yung flash relay niya nandito po. So dito mga bro sa CDI, bali meron po itong 6 pin pero 4 pin lang yung ginamit. Kaya kung makikita nyo, meron tayo ditong 4 na wire. May itim, yan yung accessory wire. May itim na may yellow, yan yung ignition coil. Mayroon tayong kulay blue, yan naman yung pulser, at green, yan naman yung negative. Yan po yung function, posisyon ng wirings ng CDI ng TC. So isabihin na natin ito mga bro. Dito naman, ano ba, papaliwanag ko pa ba yung mga function dito mga bro? O sige, para dun sa nagtanong, kasi CDI lang naman kasi ang concern ni bro Ito mga brong accessory wire na to, ito po yung nakatap sa susian natin. Ayan, nakatap yan dito sa ignition switch. Once na inon nyo yan, magkakaroon na po ng power yung itim na yan. Alright? Tapos yung itim na may stripe na yellow, papunta yan na yung ignition coil. Ito naman yung ignition coil. So, yung output ng CDI na yung main niya ay nanggagaling dito sa itim. Yung output niya sa itim din na may yellow, babato dito sa ignition coil. Yung ignition coil naman, ang gagawin niya, para siyang step up transformer. Papataasin niya yung voltahe bago niya ibato doon. Ito yung high tension wire natin, papunta yan ng spark plug. Tapos si spark plug naman yung mag-i-spark para masunog yung fuel natin na hinalo ng carburetor. Right? Yung blue naman mga bro, yung blue na may white, yan yung galing ng pulser. So yung pulser, matatagpuan nyo yan dito sa may left side ng makina. Malimit nasa left side po ang mga pulser natin. So ang trabaho naman nun mga bro ng pulser ay siya yung nagtitrigger sa CDI kung kailangan na bang mag-release ng power or ng kuryente. Kaya minsan napapansin nyo, merong mga motor na ayaw umandar kahit may compression, kahit may kuryente, okay yung gasolina, walang problema, hindi pa rin umaandar. Minsan, wala sa timing yung labas ng kuryente. Kasi mga bro, meron din tamang timing po ang paglabas ng kuryente. Ngayon, ang nagbibigay ng timing sa paglabas ng kuryente, ito, yung blue na may stripe na white, yun naman ang trabaho niya. Kaya tinawag na pulse or trigger coil kung tawagin. Siya yung nagtitrigger sa CDI kung kailangan na mag-release ng power. Syempre yung negative, hindi mawawala yan. Yung accessory, yung output, yung trigger pulser, hindi gagana yan kung walang negative. Kaya napakahalaga mga bro na kabisado nyo yung wirings ng CDI natin kasi alin man mawala dyan sa apat, hindi talaga aandar itong motor. Alright? So dun sa nagtanong, AC daw ba ito? Hindi po ito AC, ang mga 175. DC ang CDI po nito. Ayan, direct current. Umaasa siya sa battery. So ngayon, baka sabihin nyo, battery operated pala ito, hindi aandar kapag walang battery. Lagi ko naman sinasabi sa inyo mga bro, kahit ang mga battery operated na motor, kahit walang battery, aandar pa rin po yan. Dahil meron tayong regulator rectifier. Yung AC na galing dito sa stator natin, ipaprocess ng
ipaprocess, i-rectify ng regulator natin, paglabas niya dyan is DC pa rin yan. Kahit wala kayong battery, paglabas dito sa pula, DC pa rin yan. Kaya meron kayong ilaw, may signal light, minsan may busina, mahina nga lang. Pero ang sinisigurado ko sa inyo kapag walang battery, wala talaga kayong starter. Kasi yung starter natin, dito talaga umaasa yan. Walang motor na gagana ang starter kapag walang battery. Baka sabihin nyo capacitor. Siyempre, pwede ang capacitor kasi yung malaking capacitor kasi nag-hold din yun ng voltahe or ng laman. Pero, hindi niya kaya ng matagal. Malulubat agad yun. Mga ilang push start lang lubat na. Hindi kagaya ng battery na kaya niya mag-hold ng matagal na may laman siya. Ayun, yun lang mga bro yung function ng CDI ng Rossi TC 175. So maraming kaparehas yan. Makikita nyo naman yan sa itsura pa lang ng CDI niya. Marami pong kaparehas yan. Alright, so hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat mga bro at ride safe lagi.